Batikos ngayon sa social media ang pagpapahinto sa isang ambulansya na dumaan sa EDSA busway. Ang sakay kasi na pasyenteng may cancer pumanaw matapos umanong ma-stress sa insidente. Eksklusibong nakapanayam ng News 5 si Riza Valencia. Siya ang anak ng pasyenteng sakay ng isang ambulansya na sinita kamakailan sa EDSA busway. Emosyonal niyang ibinahagi ang mapait nilang karanasan na nauwi sa pagpanaw ng kanyang ina. Kwento ni Riza, pinahinto sila ni enforcer ng DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC sa may bandang Santolan. Papunta sana sila noon sa isang ospital para sa check-up ng kanyang ina. Ang ipinagtataka raw nila, bakit sila hinuli? Gayong may pasyente naman ang ambulansyang kanilang sinasakyan. Ang inaalala ko agad yung mother ko kasi syempre stage 4 na yung cancer niya eh. Tapos hanggang bumaba pa yung driver namin, sinabi niya yung dahilan. Pero siguro mga more than 30 minutes pa kaming, naghintay. Nitong Lunes lang nang manghuli ang DOTR SAIC ng mga motoristang iligal na dumadaan sa EDSA busway. Saan ba galing kayo, kuya? Sa Bibinto, Bulacan. Papunta kayo saan? Rizal Avenue, Pasig po. Pasig. Rizal Medical Center. Ano dapat pasyente, kuya? Bali, check up po siya ngayon eh. Na ano? Check up Stage 4 po siya, cancer. Ang paliwanag daw sa kanila ng mga enforcer, emergency cases lamang ang pinapayagang makadaan sa busway. Hindi tulad ng mga check-up na may schedule naman. Hingit ni Riza na matagal nang naninirahan sa ibang bansa. Naiintindihan naman daw niya ang batas sa Pilipinas. Pero depende raw dapat sa sitwasyon. Kung siguro kung ako yung nakasakay sa ambulansya, baka pwede niyang parahin kasi ang lakas ko, ang laki ko, kayang-kaya ko. Pero sa sitwasyon ng mother ko, hindi. Matagal na ako hindi naninirahan sa Pilipinas. Isa na akong residente ng Australia. Sa pagganitong pagkakataon, naiintindihan ko at hindi ako nagsisisi kung bakit hindi ko pinili ang Pilipinas. Kahit makalaunay pinayagan ding dumaan ang ambulansya sa busway, ayon kay Riza, matinding stress daw ang naranasan ng kanyang ina na posibleng naging sanhi ng pagkamatay nito kinahapunan din ng araw na iyon pagbalik nila ng Bulacan. At least nakakaupo siya. Pero nung inuwi namin siya, wala na sir. Binuhat namin siya sa hindi na siya makagalaw, wala na. Hindi ko siya sir. Sobrang grabe na yung stress niya. Yung binigay na stress sa nanay ko bago siya mawala. Yun ang hindi mababawi kahit sibakin pa lahat ng kung sino man. Sa post kahapon ng sinitang driver ng ambulansya, sinabi nitong walang ibinigay na konsiderasyon sa pasyente. Nakarating ang viral post sa Department of Transportation. Dahilan para maglabas ng memo si Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez. Sinibak sa pwesto ang hepe ng Special Operations Group ng SAIC at pagpapaliwanagin. Nilinaw rin ng ehensya na maaaring dumaan sa busway ang mga on-duty na ambulansya. Ano man ang kondisyon ng pasyente. Sa kabila nito, nagsabi naman si Riza na wala silang balak magreklamo sa SAIC. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5.